Mga kapasta, sa mga hindi pa nakakadalaw, meron po tayong online store sa Shopee. Available po dito yung mga comics natin, booklets, mga libro, at yung Digma cards. Collectible cards po ito na may original art ni Sir Carl Comendador. Ang mga cards po ay base sa mga story natin dito sa channel, pati na rin ang mga mythological creatures natin dito sa Pilipinas. Meron din po tayong sticker versions ng mga cards na yan. Available po ito mga kapasta sa ating online store sa Shopee. Pakidalaw na lang po ang Neb Kero Store. Maraming salamat po mga kapasta. Tawagin mo na lang akong Miss Violet. May-ari ako ng isang parlor kung saan nagkaroon ako ng hindi malilimutang karanasan. Maging ako, Sir Neb, ay hindi halos makapaniwala na totoo pala ang mga aswang. Napatunayan ko yon sa pamamagitan ng bagong parloristang namasukan sa akin. Masyado na akong maraming suki sa parlor, kaya naman humanap na ako ng makakatulong ko sa trabaho. All around kasi ako rito, nanggugupit, nagmamanicure at pedicure at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagpapaganda. Isang babaeng itatago ko na lang sa pangalang Thea ang namasukan sa akin. Nakiusap siya na tanggapin ko dahil kailangan daw niya ng trabaho. Isa pa, may experience na raw siya dahil dati na siyang namasukan sa kanilang probinsya sa Cebu. Tinanggap ko siya dahil napatunayan naman niyang magaling siyang manggupit. Hanggang alas 8 ng gabi ang parlor namin, Sir Neb. Minsan nga ay umaabot ako ng alas 9 kapag marami talaga ang mga customer. Ilang araw pa lang nagtatrabaho si Thea ay napansin kong may kakaiba sa kanya. Nagiging balisa na siya kapag sumasapit na ang gabi. Madali rin siyang mairita at madalas kong mahuling nanlilisik ang mga mata niya. Para bang anumang sandali ay mananagpang siya ng mga customer. Palangiti, mahinhin at tahimik siya kapag umaga. Tuwing gabi lang talaga nagkakaroon ng problema. Minsan nga ay bigla na lang siyang nawawala. Iniiwan niya akong mag-isa sa parlor. Minsan naman ay biglang sumasakit ang tiyan niya. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi raw niya makaya ang gutom. Naisip ko na baka may ulcer siya, kaya pinapayagan ko siyang umuwi ng mas maaga sa akin. Pero isang gabi, hindi ko na siya pinayagang umuwi dahil may dumating na isang customer. Sinabihan ko siya na siya na lang ang maglinis ng kuko ng suki naming nagpapapedicure. Habang nililinisan niya ito ng kuko, ay napapahawak siya sa tiyan niya. Paulit-ulit din niyang sinasabi na nagugutom na raw siya. Nagulat kaming lahat nang bigla niyang sugatan yung paa ng customer namin. Pagkatapos ay sinipsip niya yung dugo na umagos mula doon sa sugat. Nagsisigaw yung mga customer namin at tumakbo sila palabas. Napakalakas niya, Sir Neb. Daig pa niya yung nasisiraan ng bait. Hindi pa siya nakontento. Kinagat pa niya yung may sugat na paa ng customer namin. Pag-angat niya ay puro dugo ang bibig niya. Napansin din namin na humaba yung pangil niya at nagsilabasan yung ugat niya sa leeg. Nakakatakot yung mga mata niya. Namumula habang nanlilisik. Sa takot ko ay nahablot ko yung rosaryo sa maliit na altar sa parlor at pinasuot yon sa kanya. Nagtatakbo siya palayo sa parlor hanggang sa hindi na namin siya nakita. Hindi na rin siya bumalik kailanman. Dahil doon ay ilang buwan ding pinasara ang parlor ko dahil sa reklamong natanggap ko. Reklamo tungkol sa trabahador kong posibleng isang aswang. May isi-share akong kwento na naranasan ng ate kong assistant sa isang klinika. Siya yung nagre-receive ng mga pasyente, tsaka nag-i-schedule. Sa kanya rin nagbabayad. Pidia yung doktor na boss ni Ate Myla. May nangyari doon sa klinika na natakot sila
lalo na yung mga nanay. Ito po ang kwento, Boss Neb. 2015 yata o 2016 nung nakapasok si Ate Myla roon sa klinika dahil kaibigan ng tatay namin yung driver ng doktora. Nagpahanap yung doktora kay Tatay Naldo ng pwedeng maging assistant at si ate ang nirekomenda kasi nakapag-nursing naman daw ng 2 years. Kahit papano ay may alam si ate. E di ayun nga, nakapasok si ate. Halos kilala niya na lahat ng pasyente noong mag-6 na buwan na siya sa trabaho. Meron daw roon isang nanay na itago na lang natin sa pangalang Jenny. Confidential po kahit papano. Kahit ichichika ko na yung mga hindi dapat. Lagi raw mag-isa kapag pumupunta si Jenny. Okay lang naman daw yon at wala namang problema kung single mom. Nalaman ni ate na single mom si Jenny kasi gawa noong file niya. According sa record niya, kaka-18 lang niya noong 6 months yung baby niya. So sabi pa ni ate, nasa 17 pa lang si Jenny nang mabuntis. Napakabata pa ni Jenny para magbuntis. Every time na nagpupunta siya sa klinik, namamagaraw yung mga mata pagkatapos lumabas ng opisina ng doktora. Mahina raw kasi yung baby ni Jenny. Maliit, tsaka parang may hydrocephalus. Sabi raw ng doktor kay ate, may weird na kwento raw si Jenny tungkol sa anak niya. Nagkwento na si Doc kasi raw parang naniniwala na siya sa kwento ni Jenny at kailangan niyang mailabas yun sa ibang tao dahil sobrang disturbing. Sabi raw ni Jenny kay Doc ay inaaswang silang mag-ina. Ito nga po pala, Sir Neb, halos palaboy lang si Jenny. Yung pera niya na pampacheck up ay iniipon pa niya mula sa pagtitinda ng pagpag. May maliit daw na kainan si Jenny na pagpag yung main ingredient. Tarpaulin at mga yero lang daw ang bahay nila. Kaya alam niya at nararamdaman niya kapag inaaswang silang mag-ina. Sobrang baho raw. Tapos may nakikita pa siya ng mga anino. Niyayakap na lang daw niya yung baby niya at binabalot sa itim na tela kapag inaaswang sila. Si Doc daw hindi naniniwala sa ganon. Ang tingin daw kasi niya, malnourished yung bata, tsaka exposed sa elements. Kaya maliit at laging may diarrhea. Na-suggest na raw ni Doc kay Jenny na dalhin sa isang shelter si baby. Kasi kita naman niya na hindi maaalagaan ng maayos. Madalas nga raw ay hindi na pinapabayad ni Doc kapag pumupunta roon. Naaawa raw kasi siya dahil kahit nahihirapan si Jenny ay pilit niyang dinadala sa doktor talaga yung anak niya imbis na sa center lang para makamura. So ito po yung dahilan kung bakit unti-unting naniniwala na si Doc kay Jenny na inaaswang silang mag-ina. May mga pula-pula sa katawan si baby. Sinabi lang daw ni Doc na insect bites kaya niresetahan ng cream para doon yung bata. Pero sa totoo lang daw ay hindi niya alam kung anong may gawa noong mga pula kasi parang tusok daw ng karayom ng hiringgilya. Pero wala raw itim na marka ng pinagtusukan. Noong chinek daw for illegal substance kasi baka raw kung ano nang tinuturok ni Jenny sa bata ay negative naman. Ang malala ay sobrang baba ng dugo ng bata. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan na lang na patay na yung bata. Basta isang gabi raw ay nagsisigaw si Jenny habang may hawak na kutsilyo at karga yung anak niya. Akala raw noong mga nakakita ay nag-aamok. Pero sumisigaw raw ng saklolo si Jenny dahil may gustong kumuha ng anak niya. Noon daw lapitan ng mga tao ay iyak ng iyak yung bata. Tapos nagmakaawa si Jenny na dalhin sa ospital yung anak niya. Kaso dead on arrival na yung bata. Marami daw dugo ang nawala doon sa bata. Pero wala namang makitang sugat sa katawan maliban sa mga pulang marka. Sabi raw ng sabi si Jenny na inaswang nga yung anak niya kaya namatay. At doon nga sa klinika ay bali-balita rin yung pagkamatay ng anak ni Jenny dahil nakikita at nakakakwentuhan din siya ng ibang mga nanay. Takot na takot yung mga yon kasi naniniwala silang aswang ang yumari sa anak ni Jenny.
Pero madali lang din nakalimutan yon ng mga tao at inisip na lang nila na nasisiraan na siya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jen. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa loob ng isang parlor sa Batangas. Sa totoo lang po, hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung tagpong yon. Sino ba namang hindi kikilabutan kung makikita mo ang mga nakahilerang kabaong at mga nakahigang bangkay sa loob mismo ng parlor na pinuntahan mo? February 13, 2003. Pasado alas 9 ng umaga, nagpasya akong magpunta sa parlor para magpaayos ng buhok. Bago lang ako sa lugar na yon, kaya naman kung alin yung pinakamalapit na parlor ay doon ako pumunta. Noong una, nakita ko pa ang may-ari ng parlor. Sinenyasan niya ako na umupo sa bakanting upuan. May ginugupitan pa kasi siyang isang customer. Habang naghihintay ako, hindi ko alam kung bakit biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Gayong wala naman akong dapat katakutan. Madaling natapos yung babaeng nauna sa akin, kaya naman ako na ang sumunod na ginupitan. Bale, 2 lang kami noon sa loob ng parlor. Habang nakatingin ako sa refleksyon ko sa harap ng malaking salamin, bigla na lang akong nakaramdam ng matinding lamig. Nagsimula yon sa ulo pababa sa katawan ko. Kasabay nun ang paglitaw ng mahahabang higaan sa loob ng parlor. May mga bangkay na nakahiga roon, Sir Neb. Sa kabilang sulok ng parlor ay may nakita akong mga kabaong na nakahilera. Napasigaw ako dahil sa labis na takot. Bagay na kinagulat ng parloristang nanggugupit sa akin. Pinagpawisan ako ng butil-butil habang nangangatog naman yung mga tuhod ko. Kahit na nangarag na yung boses ko, nagawa ko pa ring ikwento doon sa nanggugupit sa akin yung mga weirdo at nakakatakot na bagay na nakita ko. Saglit na tumahimik yung may-ari ng parlor. Maya-maya ay nagsalita rin. Nagulat ako nang sabihin niya na yung parlor na yon ay dating punerarya. Nabili lang daw ng lola niya yung pwestong yon. Pinag-iba raw nito ang punerarya at doon nga pinatayo ang parlor na yon na hindi kalaunan ay pinamana sa kanya ng kanyang lola. Sa katunayan daw, Sir Neb, hindi lang pala ako ang nakakita ng mga ganoong bagay. Maging siya raw mismo. Ilang beses na raw niyang pinabindisyonan ang parlor, pero patuloy pa rin daw ang pagpaparamdam ng kaluluwa ng mga bangkay na malamang ay doon na embalsamo. Sir Neb, may isi-share akong kwento na sana ay mapili nyo para maisama sa channel nyo. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong high school ako. Nagka-dengue kasi ako noon at hindi pa namin alam na yung lagnat ko pala tuwing hapon ay senyalis na ng sakit na yon. Tandang-tanda ko na ako ang kauna-unahang nagkasakit ng dengue sa lugar namin noon hanggang sa nagsunod-sunod na. Naging outbreak kaya nagpa-fogging. Hindi ko alam kung saan ako nadali ng dengue. Pero ito na nga po ang kwento ko. 2 araw na akong natutulog sa school clinic namin noon tuwing hapon. Basta pagkatapos ng lunch break, pagpapawisan na ako ng malamig pero hindi ko pinapansin yon. Aircon ang classroom namin kaya lagi akong may dalang jacket. Akala ko noon giniginaw lang talaga ako. Tapos bago matapos ang second period namin na panghapon, nahihilo na ako at hindi makafocus sa lesson. Kaya sumusubsob na lang ako sa armchair. Pinapapunta ako sa clinic kasi nararamdaman ng teacher namin na mainit ang noo ko. Noong unang hapon na natulog ako sa clinic, naroon yung nurse namin at nag-iPad. Pinakain muna niya ako ng tinapay
bago pinainom ng Biogesic, tapos pinahiga na ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko noon, kaya natulog agad ako pagkasara ng kurtina. Ewan kung nagdedeliryo lang ako noon, kasi may nakikita akong padaan-daan na anino sa tapat ko. May naririnig pa akong mga yabag, as in mga yabag. Marami kasing naglalakad. Para nga silang nagpaparuot pa rito. Pabalik-balik lang. Kaya para makatulog ako ng maayos, tumatalikod ako at nagtatalokbong ng kumot. Pero may naramdaman naman akong parang naupo sa kama. Kaya napatingin ako sa paanan ko. Wala namang tao. Makakatulugan ko na lang yung mga yabag na yon hanggang sa gisingin na ako ng nurse kasi mag-uuwian na pala. Magpapasundo na lang ako sa tito ko kasi hindi pa rin ako makauwi ng mag-isa dahil nanghihina ako. Pagdating sa bahay ay kakain lang uli ako at iinom ng gamot, tapos natutulog na. Kinaumagahan okay na uli ako, papasok na uli ako. Active ako, ganito ganyan. Nakakapag-basketball pa nga ako ng konti sa recess. Pero kinahapunan, masama na naman ang tama ko. Iniisip na nga noon ng teacher ko na nagdadahilan ako kung hindi lang dahil sa mainit talaga ang pakiramdam ko. Papupuntahin na naman ako sa klinik, tapos kagaya ng nakaraang araw, pagpapahingahin. Pero kagaya lang din ng nagdaang araw, ayan na naman yung mga padaan-daan na anino at yung mga palakad-lakad. Hinawi ko na yung kurtina kasi medyo naiirita na ako. Masama na nga yung pakiramdam ko tapos may bulahaw pa. Paghawi ko sa kurtina, yung nurse lang ang nakita ko. Tinanong niya ako kung anong problema. Sinabi ko yung tungkol sa mga naglalakad. Pero sinabi lang niya na imahinasyon ko lang daw yun. Pilitin ko na lang daw na makatulog. Paparating na raw ang mama ko at ipapacheck up na ako. Ganoon nga ang nangyari, Sir Neb. Nadala ako sa ospital at doon nga nalaman na dengue pala ang sakit ko. Na-confine ako ng 1 linggo. Pero habang nasa ospital ako, nakaka-text ko yung mga classmates ko at nagtatanong sila sa experience ko sa clinic kung may naramdaman daw ba akong kakaiba roon. Kasi yung bagong janitor daw ay nagkukwento tungkol sa babae at lalaking palakad-lakad sa klinik. Akala raw niya ay nurse at doktor. Pero noon daw nag-excuse yung janitor, ay nawala yung dalawa. Sir Neb, doon ko lang nalaman na multo pala yung naririnig kong naglalakad sa klinik. Akala ko hallucinations ko lang kasi kahit yung nurse, hindi yun alam. Nitong bago mag-lockdown ay may mga nababalitaan pa ring pagpaparamdam sa klinik doon sa dati kong school. Siguro mas dumami na sila roon dahil sa modular na lang ang klase. Solo nila yung buong school. Baka kapag nag face-to-face classes na ay magkagulatan na lang sila. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Neb. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tunay kong karanasan tungkol sa mga multo. Nangyari ito sa loob mismo ng parlor na pagmamay-ari ng tita ko. Hindi ko yun malilimutan dahil araw yun ng JS prom namin. Maaga akong nagpunta noon sa parlor para maayusan na ako ni Tita Bel. Kung hindi ako nagkakamali, 3:00 pa lang ng hapon yon. Samantalang 6:00 pa lang ang simula ng JS namin. Bago ako inayusan ni tita, umalis lang siya saglit para bumili ng merienda naming dalawa. Bale ako mag-isa lang ang naiwan sa loob ng parlor. Habang nakaupo ako sa harapan ng salamin, bigla na lang akong nakaamoy ng sigarilyo. Tumingin ako sa labas. Wala naman akong nakitang naninigarilyo. Hindi ko malilimutan yung amoy na yon. Dahil ganoon na ganoon ang madalas hit-hitin ng lola ko na halos kamamatay lang nun. Siya yung nanay ng tatay ko at ni Tita Bel.
Napatayo ako sa kinauupuan ko nang makita ko yung lumang drawer sa parlor. Kusang gumalaw yung drawer, Sir Neb, at hindi nagtagal ay bigla yung bumukas. Imposibleng mabuksan yon ng mag-isa dahil dihila yon. At isa pa, matagal na yung hindi nabubuksan ni Tita Bel dahil tanging si Lola lang ang may hawak ng susi. Grabe yung takot ko nun. Napaatras na lang ako at napasandal sa isang sulok. Halos mablangko na noon yung isip ko dahil sa sobrang takot. Nung dumating si Tita Bel, nakita niya akong namumutla, tulala at nanginginig sa may sulok. Hindi pa man siya nagtatanong ay sinabi ko na sa kanya ang lahat ng nangyari. Tinuro ko rin yung mismong drawer na nabuksan. Tinignan namin ni Tita kung ano ang laman. Nakakahiya man sabihin, Sir Neb, pero umasa kami na baka may naitagong kayamanan si Lola doon sa lumang drawer niya. Pero wala naman kaming ibang nakita, kundi mga lumang gamit niya lang. Hindi ko alam kung ano bang gusto niyang ipahiwatig sa amin. Pero magmula nung araw na yon ay madalas na naming mapanaginipan si Lola. At doon sa panaginip na yon, nakikita namin si Lola na nakatayo lang at nakaturo sa lumang drawer. Para bang may gusto siyang sabihin, pero hindi naman namin malaman kung ano. Dahil sa dalas maulit ng panaginip namin na yon, natakot si Tita. Pinatapon na niya yung lumang drawer kasi baka raw hindi naman talaga si Lola ang nagpapakita sa amin. Hanggang ngayon, Sir Neb, iniisip ko pa rin kung si Lola nga yung nagpapakitang yon, ano kaya yung tinuturo niya sa amin? Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Joel. Share ko lang po itong naikwento sa akin ng isa kong katrabaho dati sa pabrika. Bata pa ako noon. Kakagraduate ko lang ng high school at minor pa ako. Pero nakapasok ako sa isang pabrika bilang helper. Dahil biodata lang naman yung hinihingi nila. Pineke ko na lang yung edad ko roon para lang matanggap. 6 months lang ang kontrata at pwede kong layasan anytime yung trabaho kapag ayoko na. May nakilala ako roon na siyang nagturo sa akin na magmekaniko, si Kuya Dan. Siya rin ang nagkwento nitong ibabahagi ko. Sabi ni Kuya Dan, may isa raw silang supervisor doon na sobrang strikta. Buti na lang daw at hindi siya under noon dahil ibang department siya. Nirereklamo raw yon ng ibang empleyado kasi feeling owner. Isang beses daw, may bagong hire na supervisor din. Since bago pa siya, parang tinetrain lang daw muna. Sinigaw-sigawan daw noong supervisor na tawagin na lang nating Aya. Lagi raw pinapahiya noong Aya yung bagong bisor na yon hanggang sa nag-resign na lang. Sabi pa ni Kuya Dan, noong araw na nag-file ng resignation yung isang bisor, pinaparinggan pa raw ni Aya. Mahina raw ang loob, tapos hindi po pwede sa mga matataas na posisyon kasi madaling sumuko. Back to business ngayon itong si Aya. Mura dito, mura doon. Hanggang isang araw ay matamlay raw. Pumasok pero sa klinik nag-i-stay dahil masama ang pakiramdam. Masakit daw ang tiyan at likod. Pero kapag umuwi daw ay umu-okay din ang pakiramdam. Ilang araw daw na ganoon si Aya. Papasok pero sa klinik lang titigil. Tapos uuwi na lang pero kapag nasa bahay ay magiging ayos din ang pakiramdam. Hanggang sa isang araw, pagpasok daw nitong si Aya ay heto na naman. Masakit na naman ang tiyan pero hindi naman nadudumi. Basta masakit lang daw na parang nagle-labor kasi pati likod ay kasama. Imbis na magpahinga raw sa klinik ay sinugod yung nurse na naka-duty dahil may kung ano raw na pinapaamoy sa kanya kapag nasa klinik, kaya sumasama ang pakiramdam niya. Siyempre tanggi raw ng tanggi yung nurse. Parang nababaliw daw si Aya at kailangan ng awatin kasi mananakit na.
Sabi pa raw ay tuwing papasok siya sa klinik ay nakamask yung nurse. Ibig sabihin daw ay may inispray ng lason sa loob ng klinik, kaya siya na walang mask ay naaapektuhan at sumasakit ang tiyan. Pinauwi na lang daw yung si Aya tapos nasuspinde. Ang balita raw ay gumaling naman yung si Aya noong nasa bahay siya. Hindi na umulit yung sakit ng katawan. Noong magbalik siya sa pabrika ay lagi nang nakamask ng doble. Kaso ganoon pa rin. Sumasakit yung tiyan at likod niya. Hindi raw umuwi o nagstay sa klinik si Aya kahit masakit na masakit ang tiyan pagbalik niya sa trabaho. Pero hindi nagtagal, sobrang unbearable na daw yung sakit. Kaya napasigaw na siya. Noon siya dinala sa ospital. Kaso pagdating sa ospital, magaling na uli siya. Walang mahanap na problema yung mga doktor. Kaya albularyo ang kinonsulta. Doon nalaman na kaalitan sa trabaho ang may gawa ng nangyayari sa kanya. Kinukulam daw si Aya. Napagaling naman daw ng albularyo. Kaso hindi na bumalik doon sa pabrika. Napahiya siguro o kaya natakot. Pinagtatawanan daw ng nurse kasi siya pa raw ang pinagbintangan. Kinukulam naman pala dahil sa kasamaan ng ugali. Wala raw maiturong kaaway dahil halos lahat sa pabrika ay kaaway nga niya. Pero malakas daw ang paniniwala ni na Kuya Dan na yung supervisor ang nagpakulam kay Aya. At kaya masama ang pakiramdam niya kapag nasa trabaho ay para umalis na siya roon. Kaso sa klinik naman nag-terrorize. Sabi pa ni Kuya Dan, pasalamat pa raw yung mga empleyado sa kung sino man ang nagpakulam kay Aya. Sa wakas daw kasi ay natahimik sila at nabigyan ng katarungan. Kung baga ay napalayas ang demonyo sa pabrika. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday si Ma'am Cristalyn Balagtas Tatil. Sana po tama akong nabigkas ma'am, pero happy birthday po Ma'am Cristalyn. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.